Kung kilala mo lang siya bilang magaling na head coach, mukhang batang fan ka pa. Hindi lang siya basta system coach o swerte sa superstars dahil bago siya maging utak ng isang dynasty, siya mismo ang nasa gitna ng laban at naging extension ng coach sa court. Isang mahusay na point guard, passer, three-pointer, gumawa ng mga clutch shots, championship runs at mga eksenang hindi na makikita sa box score. Samahan mo akong balikan ang naging buhay at karir ng isa sa mga biggest winners sa kasaysayan ng basketball as a player and coach, Stephen Douglas Kerr. It is Michael Jordan time. Michael, 6 seconds, 5. Michael in traffic to Kerr, 15-footer. Si Steve Kerr ay ipinanganak sa Beirut, Lebanon noong September 27, 1965 sa isang pamilya ng mga akademiko. Ang tatay niya si Malcolm Kerr at ang nanay niyang si Ann Kerr ay parehong eksperto sa pag-aaral tungkol sa Middle East. Lumaki si Steve sa iba't ibang bansa ng Middle East dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang. Nag-aral siya sa Cairo American College sa Egypt at sa American Community School sa Beirut, kung saan unang nasimulan ng kanyang pagmamahal sa basketball. Actually, pati sa larong baseball. Ang problema lang sa laro ni Kerr ay mainitin ang ulo niya dahil lumaki siyang spoiled brat. Konting mali sa laro, umiinit agad ang ulo, naninigaw. Nabago naman niya yon nung lumalaki na siya pero minsan nakikita mo pa din yung ganong side niya. Pagdating ng high school, lumipat siya sa Estados Unidos at nag-aral sa Palisades High School sa Los Angeles, California, kung saan siya naglaro para sa school team at doon lalo na hubog ang hilig at disiplina niya sa larong basketball. Pero kung tutuusin, walang nagsabing magiging espesyal si Steve Kerr dahil sa high school pa lang, hindi siya highly recruited, hindi headline prospect at hindi sikat sa national scene. Isa lang siyang matalinong guard na marunong pumwesto at tumira pero walang hype. At sa college, sa University of Arizona, halos ganun pa din. Hanggang sa nangyari ang pinakamabigat na trahedya sa pamilya ni Steve Kerr. Ang kanyang ama na noon ay presidente ng American University of Beirut ay tinapos ang buhay ng isang gunman. Bagay na hindi madaling natanggap ng batang Steve Kerr. Pero after 2 days ng pagkawala ng kanyang ama, pinilit niya pa rin maglaro para sa kanyang team at yung game na yon ang pinakamagandang laro niya sa kanyang karir. Sa mga sumunod na taon, unti-unting lumago ang laro niya. Mula sa average na 7.1 points sa freshman year, umangat siya sa mahigit 14 points sa junior year. At nang dumating ang 3-point era sa college, naging isa siyang world-class shooter. Noong 1987 to 1988, tinanghal siya bilang isa sa pinaka-epektibong shooter sa NCAA. Nag-set siya ng record na 57.3% 3-point shooting sa isang season at tinulungan ng Arizona na umabot sa Final Four ng NCAA. Sa summer ng 1986, pumasok siya sa USA basketball team na nagwagi sa FIBA World Championship bago siya nagkaroon ng torn ACL. So, from role player, si Steve Kerr ay naging 3-point threat at clutch shooter na pinagkakatiwalaan sa key moments. At after college, sumubok na siyang pumasok sa NBA. Noong 1988 NBA draft, si Steve Kerr ay napili ng Phoenix Suns sa second round bilang 50th overall. Isang second rounder, 50th pa. Halos pasarado na yung draft, nakahabol pa. Gaya ng unang pagpasok niya sa college, hindi siya high-profile draftee. Role player lang sa mata ng marami. Hindi superstar na agad tinutukan. Pero alam ng Suns at ng ilang scout na maaasahan siya sa shooting, IQ sa court at clutch na mga tira. Nag-average lang siya ng 2.1 points, 0.9 assists at 0.7 rebounds per game sa almost 6 minutes per game. Parang halos garbage time na lang yan. Sabagay kahit sa panahon natin ngayon, wala naman masyadong inaasahan sa 50th overall. Yung iba nga, sa G-League lang. Kaya sumunod na taon, na-trade siya papuntang Cleveland Cavaliers at sa Cavs, nagtagal siya ng 3 taon kung saan nag-average siya ng 6 points per game. Nadagdagan ng minuto pero hindi sapat para lumabas ang kanyang full potential. At after ng 3 taon, na-trade ulit siya papuntang Orlando Magic at matapos ang muli, tahimik na taon sa Orlando, inakala ng madami na ganito na lang talaga si Steve Kerr, isang journeyman role player na palipat-lipat ng team. Pero nagbago ang lahat nang mag-sign siya papuntang Chicago Bulls. Nang dumating si Steve Kerr sa Chicago Bulls noong 1993, ang role niya ay palitan ang shooting role na iniwan ni John Paxson. Wala na din noon ang mukha ng franchise dahil nag-retire na si Michael Jordan at ang Bulls ay sinusubukang mabuhay sa bagong era.
Tahimik lang ang unang taon ni Kerr. Walang spotlight, bench player pa din, walang finals. Pero nang bumalik si Jordan, doon nagsimulang magtagpo ang tamang sistema, tamang role at tamang pagkakataon para sa kanya. Sa court, mabilis na nakita ni Jordan kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Hindi kailangan ni Kerr maging scorer. Hindi rin siya kailangan mag-create. Ang trabaho niya sa tabi ni MJ ay simple lang. Tumira kapag open, huwag kabahan sa pressure at sundin ang sistema. At eksaktong iyon ang ginawa niya. Si Steve Kerr ay naging isa sa mga pinaka-epektibong shooter sa rotation at doon, naging parte ng second three-peat ng Chicago Bulls. At si Steve Kerr, mula sa journeyman guard, naging clutch shooter sa pinakamataas na pressure team sa NBA. Isa sa mga pinaka hindi malilimutang shot ni Steve Kerr sa kanyang karir ay ang Game 6 1997 NBA Finals against Utah Jazz. Isang panalo na lang ang kailangan ng Bulls para sa panibagong kampyonato. Game on the line. Sa isang critical possession, pumasok si Jordan sa gitna ng depensa. Imbes na pilitin ang tira, ginawa niya ang hindi inaasahan ng marami. Ipinasa niya ang bola diretso kay Steve Kerr. Walang hesitation, walang extra dribble, isang malinis na jump shot mula sa free throw line area, swish. Sa natitirang oras, na-secure na Chicago ang depensa at matapos ang buzzer, Bulls win. At NBA champions ulit ang Chicago at doon tuluyan na seal ang reputasyon ni Steve Kerr bilang the guy you trust when the game is on the line. At matapos ang 1998 season at pangalawang three-peat ng Bulls dynasty, nabuwag ang core at doon nagtapos ang golden era ng Bulls at si Steve Kerr nag-sign sa San Antonio Spurs. Kahit hindi starter, ginamit siya bilang veteran sharpshooter sa lineup ni na Tim Duncan at David Robinson at agad siyang naging NBA champion ulit sa Spurs. Nagdagdag ng ika-4 na ring sa kanyang karir. So yung championship ni Kerr ay 4 na sunod-sunod na taon. Nagstay pa siya sa Spurs ng 3 taon bago na trade sa Portland Trail Blazers noong 2001. At muli siyang bumalik para sa Spurs noong 2002 at doon muli nakuha niya ang kanyang pang-5 kampyonato kasama ang Big Three ni na Tony Parker, Manu Ginobili at Tim Duncan nang talunin nila ang New Jersey Nets sa NBA Finals. Dito rin siya nagretiro bilang player matapos ang 15th season sa NBA na iniwan ng liga bilang isa sa pinaka-trusted clutch shooter at role players sa modern NBA history. Pagkatapos niyang magretiro bilang isang NBA player noong 2003, una siya nagtrabaho bilang basketball commentator at analyst sa telebisyon. Mula 2003 hanggang 2007, naging color commentator siya para sa TNT's NBA coverage. Nagbibigay ng insights at analysis sa laro. Hindi lang yon, naging contributor din siya sa coverage ng NCAA tournament at Final Four sa Turner Sports at CBS. Noong 2007 naman, lumipat siya sa management side. Naging general manager ng Phoenix Suns, isang front office executive role, hanggang sa umalis siya doon noong 2010. Pero ang malaking break niya ay noong May 19, 2014 nang pinapirma siya ng Golden State Warriors bilang bagong head coach kapalit ni Mark Jackson. Ito ang unang pagkakataon niya bilang NBA head coach. Sa ilalim niya, naging isa ang Warriors sa pinakadominanting dynasty sa NBA. Nanalo ang Warriors ng NBA Championship noong 2015. Pinangunahan niya ang team na magkaroon ng record na 73-9 regular season noong 2015 to 2016. Record na pinakamaraming panalo sa isang NBA season. At nanalo ulit ang Warriors ng championship noong 2017, 2018 at 2022 habang siya ang coach ng team. At hanggang sa kasalukuyan, siya pa din ang nagpapatakbo ng opensa ng Golden State Warriors. Kahit kilala natin si Steve Kerr bilang isa sa pinaka-clutch at smartest guard sa kasaysayan ng NBA at bilang coach na nagdala ng Golden State Warriors sa 4 na kampyonato, hindi natin pwedeng kalimutan ang kanyang buong journey. Yes, hindi siya naging superstar ng isang team. Role player siya sa kanyang buong NBA career. Pero nagsimula man siya sa pagiging tahimik na high school guard, siya ay naging college standout sa Arizona, journeyman NBA player hanggang sa naging multi-championship winning coach. At kahit 5 NBA championship rings na ang hawak niya bilang player, wala pa ring NBA team ang nag-retire ng jersey niya at hindi pa rin siya naiindak sa Basketball Hall of Fame. Pero sa puso ng mga tagahanga ng kanyang laro, sa court at sa coaching bench, si Steve Kerr ay isang alamat, isang player at coach na laging pinagkakatiwalaan sa mga pinakamahihirap na sandali. So, deserve din ba niya na mapasama sa listahan ng mga great players sa Basketball Hall of Fame? O isa lang talaga siyang role player para sa'yo?
Mag-share ka naman ng opinion mo. Pakilike na din ang ating video at baka naman, pasubscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.